naman po si Attorney A. Erwin Bautista sa ating programang US Visa Q&A. Ang ating pong topic for today ay collateral relief in immigration removal proceedings. Ano po ba ibig sabihin ng collateral relief? So, ibig sabihin yan ay wala doon sa immigration court ang actual remedy para hindi ma-deport. So, in immigration law, collateral relief refers to two distinct legal avenues. Number one, challenging a prior criminal conviction to mitigate immigration consequences. And number two, seeking an alternative form of immigration benefit outside of a main removal proceeding. So, ano pong ibig sabihin yan? Number one, you need to go back to the criminal courts para ma-vacate yung inyong conviction. So, if it is vacated, so mawawalan kayo ng conviction, ay mawawala na yung basis para sa deportation. Pero you need to consult a defense lawyer, criminal defense lawyer, kasi baka sa halip na ma-dismiss o ma-vacate yung case nyo, baka meron kayong agreement na pinasukan nung time na yon, baka sa halip na ma-vacate o ma-dismiss, baka lumala, baka yung prosecution ay maghain ng bago at mas malalang kaso sa inyo. So be very careful in seeking this collateral relief. So ibig sabihin po niyan, doon kayo pupunta sa criminal courts, sa state courts, dahil kailangan mawala or ma-reduce yung inyong criminal conviction para siya hindi maging removable offense. So, kung yan ay felony, ay hindi na yan magiging aggravated felony kapag na-reduce. At kung yan naman ay misdemeanor at na-vacate or na-dismiss, baka sakali na hindi na kayo deportable. Ano po? So, kailangan mag-usap yung criminal defense lawyer at saka yung immigration lawyer nyo para nang noon magkatugma yung gagawin nila. Or baka kailangan bago pa lamang kayo ma-convict, baka pwedeng mag-plead sa lesser offense or sa isang offense na hindi magti-trigger ng deportation or hindi siya magiging CIMT, cases involving moral turpitude. Remember, kapag meron kayong misdemeanor na conviction, 2 misdemeanor convictions, at yan ay involving moral turpitude, na po yan, deportable na yung 2 convictions. In fact, kahit na walang CIMT yan, basta 2 misdemeanor convictions arising out of 2 schemes, not from the same criminal act, ay magiging deportable na po yan pag may 2 conviction. So, yung pangalawa naman ay paghanap ng alternative form of immigration benefits. For example, meron akong episode, adjustment during removal proceedings. So, isa po yan sa tinatawag na collateral relief, na kapag kayo ay may paraan para mag-adjust ng status, kasi meron kayong asawa na green card, na US citizen, hindi kayo mag-apply ng green card kung kayo ay admissible. Ibig sabihin ng admissible, wala kayong inadmissibility disqualification. For example, pumasok kayo rito nang walang visa, ay hindi kayo pwedeng makapag-adjust ng status, or meron nga kayo nitong tinatawag na criminal conviction that will make you inadmissible, so therefore hindi pwede. So yan po ang ibig sabihin ang
collateral relief. Ano po? Number 1, collateral attacks on criminal convictions doon sa state court or maybe even federal courts. Ano po? Or number 2, meron kayong paraan para mag-adjust ng status. So, yan po ang ating topic for today, collateral relief during removal proceedings or even before, baka pwede nyo nang gawa ng paraan yan, wag na maghintay na magkaroon ng deportation pa. So anyway, kasi ang available yung adjustment of status or yung reduction ng conviction from felony to misdemeanor, or vacation or dismissal of the misdemeanor conviction. So yan po ang ating topic for today, collateral relief in immigration court removal proceedings. Ito pong muli si Attorney A. Erwin Bautista dito po sa ating programang US Visa Q&A. Maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig. Tayo po ay napapakinggan din sa radiophilam.com, RADYO Philam.com at sa Flash TV. So, paki-like na lang po, paki-subscribe at paki-share baka sakaling may makinabang pang iba dito sa ating video for today. Maraming salamat po.